11 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat ang elder habang hawak niya si Kang Haji na nanlalaki ang mata nito. Nang mabilis na hinagis sa kanyang gilid ang babae. Natumama ng malakas sa isang kotse na ikinalaki ng mata ng elder. At sinabi sa kanya ni Lee Si-won habang lumiliwanag ang mga mata na huwag daw niyang hawakan ang batang yan, elder. Na nakakangiting naiinis ang elder na sinasabi nito na tulad daw ng inaasahan, tinatago daw niya ang kanyang tunay na lakas. Makikita ang mata ni Kang Haji na walang kabuhay-buhay na dumadaing ng sakit. At nagulat ito nang biglang magsalita ang elder na naiintindihan na daw niya ngayon kung bakit daw siya ay umasta ng napakayabang. Dahil naniniwala daw siya sa lakas niya. Na naiinis habang pinagmamasdan siya ni Kang Haji. At napatingin si Kang Haji kay Lee Si-won nang sabihin nito na kung ginagawa daw ba niya ito dahil hindi niya sinunod ang mga utos niya. Habang hawak ng elder si Kang Haji ay napasabi ito na si Won Hyung. At napatingin ito sa elder nang magsalita ito na ang batang ito daw ay may kapangyarihan na hindi dapat taglayin ng isang ordinaryong tao. Sinabi pa niya habang nakatingin lang sa kanya si Lee Si-won na hindi daw niya pwedeng baliwalain ang katotohanan iyon bilang isang matanda ng murim, hindi daw ba? At nanlaki ang mata ni Kang Haji nang sabihin ni Lee Si-won na bitawan daw niya ang batang iyan. Saka daw siya papayag sa imbitasyon niya. At seryosong napasabi ang elder sa kanya na kaya ngayon ay sinusubukan daw niyang. Nang biglang sinigaw ni Kang Haji na huwag daw pumayag si Lee Si-won. Na malakas pa niyang sinabi na papatayin daw siya ng matandang ito. Kaya huwag daw siyang sumunod sa kanya. Dagdag pa niya na ang ibig daw niyang sabihin ay ito. Nang biglang nagulat siya nang mabilis siyang sinakal ng elder na sinasabi sa kanya na anong klaseng hayop ka. Sinabi pa niya habang makikita na nasasaktan sa pagsakal sa kanya ng elder na hindi lang daw siya iligal na nakakuha ng kapangyarihan ng murim bilang isang ordinaryong tao, kundi sinusubukan pa daw niyang magpakalat ng mga maling balita. Habang nahihirapan gawa ng pagkasakal sa kanya ng elder, ay sinabi pa niya na wag daw niya siyang lokohin. Narinig niya daw ang lahat mula sa mga tauhan niya. At seryosong nakatingin sa kanya ang elder at tumugon na ano. Kanino daw niya narinig ang tungkol doon? At nagulat ang elder nang si Lee Si-won ay gagawa ng pag-atake mula sa kanyang likuran. At pagkatapos ay mabilis na may mga tumama sa katawan ni Kang Haji gawa ng matanda. At nanlaki ang mga mata nito na napasabi na ano daw yon. Ngayon lang. At napatingin sa kanyang harapan. Na nakita niya ang elder ay sinipa si Lee Si-won na kanyang naharang. Habang nakatingin siya sa paglalaban ng dalawa ay napasabi sa isip si Kang Haji na si Won Hyung. At nagulat siya na napasabi sa kanyang isip na bakit daw hindi lumalabas ang boses niya. At dagdag pa niya na sinabi habang napatingin sa kanyang katawan na ngayon daw na tiningnan niyang muli, hindi daw gumagalaw ang katawan niya. At pagkatapos ay napatingin sa kanyang harapan na sinabi ni elder kay Lee Si-won na bakit daw siya naguguluhan. Ang akala daw ba niya madadali niya siya ng ambush na yon? At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Lee Si-won na elder. Ano daw ang ginawa niya sa kanya? At tumugon ang elder habang hindi makagalaw si Kang Haji na walang dapat daw ipag-alala. Ginawa niya lang daw siyang pansamantalang tahimik sa pamamagitan ng pagpindot sa ugat ng paralisis at ugat ng pagkapipi. Ang ugat ng paralisis ay acupressure point na nagpaparalisa ng galaw ugat ng pagkapipi. Ang acupressure point na pumipigil sa isang tao na magsalita. At napasabi si Kang Haji sa kanyang isip na ugat ng paralisis, ugat ng pagkapipi. At sinabi sa kanya ni Lee Si-won na bakit daw niya siya pinatigil magsalita. Dahil daw ba may iniisip siyang isang bagay. At tumugon na sinabi sa kanya nito na mag-ingat daw siya sa mga sinasabi niya, bata. At makikita si Lee Si-won na seryosong nakatingin sa kanya na sinasabi pa. Ng elder na kung ganun, mas naniniwala daw ba siya sa kalokohang iyon na sinusubukan niyang patayin siya. At makikita ang elder na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na kahit papaano, mas naniniwala daw siya sa sinabi ng batang iyon kaysa sa sinabi niya. At tumitig ng seryoso sa kanya ang matanda. At naglakad na sinasabi nito na batang lalaki, parang wala sa lugar ang kumpiyansa niya dahil lang daw sa may kaunting kisya sa katawan niya. Na makikita si Lee Si-won na nakatayo lamang na sinabi pa ng matanda na okay sige, kahit ano pa man daw. At makikita ang matanda na ibinuka ang kanyang mga kamay na sinabi niya kay Lee Si-won na. Kung ganoon, bibigyan daw niya siya ng pagkakataon. Sumugod daw siya kung gusto niya. At tingnan daw nila kung matatalo niya siya at mapapalaya ang ugat ng pagkapipi ng batang iyon.
Nananlaki ang mata ni Kang Haji sa kanyang narinig na sinabi sa kanyang isipan na ang matandang iyon, ano daw ba ang sinasabi niya ngayon? Ang sinasabi daw ba niya ay lalabanan niya si Siwon Hyung? Na makikita ang muka ng matanda na sinasabi pa sa isip ni Kang Haji na si Siwon Hyung daw ay kahanga-hanga sa laban kanina lang. At walang paraan daw na mas malakas ang lolo na iyon kaysa sa kanya. At tumingin ng seryoso si Lee Siwon. Na makikita ang dalawa na nakabuka pa rin ang mga kamay ng matanda. Habang nakatingin si Lee Siwon ay nagulat ito. Na makikita na nagulat si Kang Haji nang makita niya ang matanda na umatake kay Lee Siwon. Na kanyang naiwasan. At biglang nagulat si Kang Haji sa kanyang nakita. Na sinabi ng matanda kay Lee Siwon na hindi daw masama ang key senses niya. Ang key senses ito ay kakayahang maramdaman ang enerhiya ng kalaban. At naghanda ng suntok si Lee Siwon na mabilis niyang pinaulanan ng suntok ang matanda. At nagtataka si Lee Siwon kung ano ang nangyayari na sinabi sa kanya ng matanda na ito daw ba ang downpouring wall strikes ng Sanwoo Clan. At pagkatapos ay tinira siya ng enerhiya ng matanda na kanyang hinarangan at makikita na si Lee Siwon ay napaatras. Habang nakatingin sa kanya ang matanda, sinasabi nito na kung sa tingin daw ba niya ay gagana ang ataking iyon sa kanya. At pagkatapos ay mabilis muling pinaulanan ni Lee Siwon ang matanda ng mga suntok. Na iniiwasan niya lang ang mga ito. Na tumatama sa isang kotse na nagkadurog-durog. Na ikinagulat na naman ni Kang Haji sa kanyang napapanood. Na makikita ang dalawa ay patuloy sa paglalaban na mabilis pa ring nagpapaulan ng suntok si Lee Siwon na naiiwasan ng matanda. At nanlaki ang mga mata ni Kang Haji na napasabi sa kanyang isip habang makikita ang nawasak na kotse na ano daw ito. Sinabi pa niya habang patuloy sa pagsuntok si Lee Siwon sa matanda na hindi daw niya makita. Kung ano ang nangyayari. Na halos hindi kumurap ang mata ni Kang Haji sa panunood sa dalawa. Sinabi pa niya sa isip na makikita si Lee Siwon na nangunit, tiyak daw na ginagamit na ni Siwon Hyung ang nakakatakot na ataking iyon. Bakit parang kampante lang daw ang matandang iyon? Dagdag pa niya na parang hindi daw siya lumalaban. Na para bang naglalaro lang daw siya. At pagkatapos ay gumawa ng isang suntok ang matanda na tinamaan si Lee Siwon na kanyang ikinatalsik sa ere. At siya ay napaatras na hinawakan ang tinamaan sa kanya. At nagulat ito nang maramdaman niya ang kalaban niyang babae kanina. Na siya ay malakas nitong tinuhod na naharangan niya. At siya ay napaatras muli na pinagmamasdan siya ng dalawa. Habang makikita si Lee Siwon, ay sinabi sa kanya ng babae na gusto na daw ba niya talagang mamatay. At paano daw niya nagawang labanan ang matanda. At napatingin sa kanya si Kang Haji na napasabi sa isip na hindi daw ba't yung taong iyon ang nakipaglaban kay Hyung Siwon kanina. Makikita ang tatlo na sinabi pa ni Kang Haji sa isip na nahihirapan na nga siyang harapin ang matanda na yon mag-isa, kung sasali pa ang taong ito, malamang na. At biglang nagsalita ang matanda na ikinalingon ng babae na sinabi na huminahon lang daw siya, Chief Lee. Sinabi pa nito habang makikita. Si Lee Siwon na nakahawak sa kanyang kamay na hindi daw ba't siya ay nasa edad na kailangan pang turuan. Ituturo daw nila sa kanya ang mga bagay na hindi niya alam, step by step. At pagkatapos ay tumitig si Lee Siwon sa kanila. At sinabi ng matanda sa kanya na bakit ka lang nakatayo dyan? Bakit hindi daw niya ituloy ang pag-atake? Habang naglalakad ang matanda ay sinasabi pa nito na maaari bang mayong umabot na daw siya sa puntong ganito. Na makikita na mabilis na nawawala ang matanda na ikinagulat ni Lee Siwon na nagtataka. Pati na ang babaeng nakalaban niya. At biglang isang suntok ang malapit na sa kanyang tumama na ikinagulat na pinagmamasdan niya ito na ikinapawis niya. At makikita itong pinigilan ng matanda na hindi makagalaw si Lee Siwon. Na nakatingin si Kang Haji sa kanila na nagtataka. At galit na sinabi ng matanda na kung bigla daw ba siyang natakot. At dito na po nagtatapos ang 11 kabanata. Ika-12 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng matanda sa kanya na ano daw ang ginagawa niya. Bakit hindi daw niya ituloy ang pag-atake? Habang naglalakad ang matanda ay sinasabi pa nito na huwag daw niyang sabihin sa kanya. Na makikita na mabilis na nawawala ang matanda na ikinagulat ni Lee Siwon na nagtataka. Pati na ang babaeng nakalaban niya. At biglang isang suntok ang malapit na sa kanyang tumama na ikinagulat na pinagmamasdan niya ito na ikinapawis niya. At makikita itong pinigilan ng matanda na hindi makagalaw si Lee Siwon. Na nakatingin si Kang Haji sa kanila na nagtataka.
At galit na sinabi ng matanda na kung bigla daw ba siyang natakot. Nakatutuok pa din ang kamao ng matanda sa mukha niya na nakatingin si Kang Haji at ang babae sa mga ito. Habang nakatingin si Kang Haji, ay sinabi nito sa kanyang isip na kung may nangyari daw ba. At paano daw siya nakalakad ng ganun? At napasabi rin sa isip si Chief Lee na ito daw ay phantom steps. At sinabi pa nito habang nakatutok pa din ang kamao ng matanda kay Lee Si-won na kung hindi pa daw niya nakita maglakad ang matanda noon para lamang daw siya nakakita ng isang magic. Habang nakatingin sa kamao ng matanda na makikitang ito ay seryoso. Pagkatapos ngumiti na sinabi nito na kung nauunawaan na daw ba niya ngayon na ang kanyang kapangyarihan ay isang ilusyon. Tumingin pa sa kanya ang matanda na sinabi pa nito na base daw sa kung paano niya hinarap ang chief, gumagamit lang daw siya ng martial arts ng Sunwoo. Sinabi pa niya na ang martial arts skills daw ng Sunwoo ay tiyak na maganda. Dagdag pa niyang sinabi na ang hangarin daw ng Sunwoo sa martial arts ay maabot ang pinakamataas na antas, lalo na daw sa pinakamalakas na siliin niya. Sinabi pa niya habang makikita si Lee Si-won na ngunit, ang problema daw ay ang enerhiya na dumadaloy sa katawan niya. Na ginawa sa pamamagitan ng groundbreaking key, teknik ng Hyunwon Moon. At pagkatapos ay ibinuka ang palad na sinabi pa ng matanda na ang layunin ng martial arts. Ng Hyunwon Moon ay katahimikan. Dagdag pa nitong sinabi na mukhang malambot at napakabagal, ngunit sa loob nito. Na biglang nagpakawala sa kamay ng matinding enerhiya na pinagmamasdan ni Lee Si-won. At nagulat sa kanyang nakita si Kang Haji. Habang nakatingin si Lee Si-won sa matanda ay sinabi nito sa kanya na nagtatagong isang makapangyarihang puwersa. Nakatingin si Kang Haji sa kanila na sinasabi niya sa kanyang isip na ano daw yon. Meron daw bang sumabog na anumang bagay? Nakapikit pang sinabi sa kanya ng matanda na ang martial arts daw ay ang pag-ipon ng ki sa pamamagitan ng qigong at mga teknik. Ang qigong ay ang sistema ng mga ehersisyo sa paghinga. At makikita ang isang larawan na sinabi pa sa kanya ng matanda na ang ibig sabihin. Maaaring makamit daw ang martial arts kung ang ki at qigong ay nasa pagkakaisa. Sinabi pa niya na kaya, gaano daw man kagaling ang kanyang martial arts skills ki at qigong, hindi daw niya makakamit ang tunay na martial arts. Maliban na lang kung magtutugma ang mga ito ng maayos. At makikita na nakatingin sa kanya si Lee Si-won. Na sinabi pa sa kanya ng matanda na. Iyan daw ang dahilan kung bakit karamihan sa mga sekta ay pinag-aaralan ang parehong qigong at martial arts. At nagtataka na si Kang Haji na nakatingin sa kanila na sinasabi sa isip na hindi daw ba ito medyo kakaiba. Na makikita ang matanda na sinabi pa niya sa isip na ang matandang iyon, hindi daw ba't kanina lang gusto niyang patayin si Si-won. Kaya bakit ngayon? Na sinabi pa ng matanda na kung gusto daw niyang gumamit ng tamang martial arts. Huwag daw siyang maging matigas ang ulo at maging disipulo niya na lang. At nagulat si Kang Haji na napasabi sa kanyang isip na ha. Dagdag pa niyang sinabi habang makikita si Lee Si-won at ang matanda na. Ano daw bang sinasabi niya? Bigla na lang hinihiling ng matandang iyon na maging disipulo niya si Si-won Hyung. Tumingin ng seryoso sa matanda si Lee Si-won. Na sinabi habang makikita ang gusali na alam daw pala niya. Ang katotohanan na ang enerhiya daw niya at ang martial arts ng Sunwoo ay hindi tugma. At nagulat ang matanda sa kanyang narinig na sinabi nito na sandali. Kung ganun, siya daw mismo, alam niya na. Pero bakit daw niya patuloy na ginagamit ang martial arts ng Sunwoo? Makikita ang muka ng matanda na nanlaki ang mata nang sabihin sa kanya ni Lee Si-won na dahil siya daw ang pinuno ng Sunwoo clan. Dagdag pa niya na sinabi na kaya hindi niya daw isusuko ang paggamit ng martial arts ng Sunwoo kahit sa hinaharap. Napatitig sa kanya ang matanda na walang masabi. At pagkatapos ay pumikit ito na sinabi kay Lee Si-won na napakaingot daw niya. Kahit daw ipaliwanag niya pa ng ganyan. At habang makikita ang paa niya na sinabi pa sa matanda na pero. Dapat daw niyang pasalamatan siya sa pagbibigay ng payo. Na lumaki ang mata nito na nagulat at nagtataka. Nang biglang mabilis na nawawala siya na ginaya ang ginawa ng matanda kanina. Na ikinagulat ni Chief Lee sa kanyang nakita. At pagkatapos ay mabilis na tinanggal ni Lee Si-won ang pagkaparalisa ni Kang Haji. At siya ay napahinga ng malalim na sinasabi na yon daw ay masakit. At nagulat ito na napatingin sa kanyang mga kamay na sinabi niya na ang kanyang katawan daw.
At napatingin sa kanya si Kang Haji nang sabihin pa niya na ang unang pangunahing tuntunin daw ng pagmamanyobra ng teknik ni Jin. Sinabi pa niya habang nakataas pa din ang kamay ni Kang Haji na nakatingin sa kanya na nakalimutan na daw niya ang teknik na yon na natutunan niya na ito. Hanggang sa ipakita na lang daw ng matandang iyon ngayon. At makikita ang matanda at si Chai Li na nagulat sa kanilang narinig. Na napasabi na naman si Chief Lee sa kanyang sarili na ang Phantom Steps. Na seryosong nakatingin sa kanya ang matanda. Sinabi sa kanya ni Kang Haji na si Won Hyung, ano daw ang nangyayari. At tumugon sa kanya ito na sinabi na kung ayos lang daw ba siya. At sinabi nito sa kanya na ayos naman daw siya. Pero, at biglang tinanong siya ni Lee si Won na ngayon sabihin niya daw kung ano ang sasabihin niya kanina. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kang Haji na makikita ang elder at si Chief Lee na habang wala daw siya, sumalakay ang mga tauhan daw ng matandang iyon sa bahay niya at sinubukang patayin siya. At sinabi sa kanya ni Lee Si-won na paano daw naman niya nalaman na tauhan niya yon. At sumagot sa kanya si Kang Haji na alam daw lahat ito ni Jenny. Dagdag pa niyang sinabi sa kanila na makikita ang matanda na nakatingin sa kanila na isang taong tinatawag daw na mamungi. At narinig daw niya na isa siya sa mga tauhan ng matandang ito. Na tinutukan pa daw nga ng taong iyon ng espada niya sa lalamunan ni Jenny noon na sinabi sa matanda ni Lee Si-won na magpaliwanag daw siya ngayon. Na kung nagsasabi daw ba ng totoo ang batang ito. Na makikita ang muka ng matanda na mukhang naiinis. At makikita ang bibig nito na sinabi sa kanya na wala daw iyang katuturan. Hindi daw ba't sapat na para sa isang ordinaryong bata na magkaroon ng kapangyarihan ng murim? At upang mag-imbento pa ng ganitong kabaliwan. Na napasigaw si Kang Haji na sinabi nito sa matanda na ano daw ang sinasabi niya. At ano daw ang kinalaman ng isang ordinaryong tao dito. Makikita ang mata ng matanda na sinabi na ang kanilang pag-iral daw ay hindi dapat malantad. Iyon daw ay isang ganap na patakaran sa pagitan ng murim at ng mundong ito para sa kapakanan ng pagkakasama. At nagulat si Kang Haji nang sabihin pa ng matanda na alam daw ba niya na ang paglabag daw sa patakarang ito ay isang krimen na maaaring magdulot sa kanyang buhay, tama daw ba? Na napasabi sa isip si Kang Haji na ano? At humawak sa balbas ang matanda na sinabi pa nito na bagamat sa lugar na ito. Ang isang ordinaryong tao na may enerhiya ng murim ay isang bagay na nakakabahala daw sa kanya bilang isang elder ng isang murim clan. At tumingin si Kang Haji kay Lee Si-won na napasabi sa kanyang isip na alam daw niyang may nagawa si Hyung Si-won na kamangha-mangha pero para isipin daw na ganito kalaki. Dagdag pa niya na sinabi habang makikita ang likod ni Lee Si-won na sandali. Ibig sabihin daw ba nito na hindi daw siya dapat nakialam dito? Pero, bakit daw ginagawa ni si Won Hyung ang ganitong panganib para sa kanya? At nagulat si Kang Haji na sinabi pa ng matanda na ngayon, sagutin daw niya siya. Paano daw niya ipapaliwanag ang ki sa loob ng katawan ng batang iyan? Sinabi pa ng matanda na iniangat ang kanyang kamay na bakit hindi daw siya magsalita. Sinabi pa nito na makikita si Lee Si-won na kung siya daw ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang iyon, hindi lang daw siya ang mananagot, kundi ang buong pamilya ng Sanwo. At napasabi si Kang Haji sa isip na hindi daw dapat maging ganito. At biglang sinabi niya na saglit lamang daw. Na makikita itong itinaas ang kanyang kamay sa likod ni Lee Si-won na sinabi na isang tanong lang daw. May itatanong lang daw siya. Na pinagtatakahan ng matanda at ni Chief Lee. Na sinabi ni Kang Haji na ang sinasabi daw ng matandang ito ay problema dahil isa siyang ordinaryong tao, tama. At sumagot ang matanda na tama daw yon. At ano daw naman ang sasabihin niya? Na napasabi pa ito na sino daw ang matanda? At pagkatapos ay sinabi ni Kang Haji na ikinagulat ni Lee Si-won na kaya kung magiging murim-in daw siya, hindi na daw ba magkakaroon ng problema? Na makikita ang matanda na ikinagulat din niya na napasabi pa na ano? At napatingin sa kanya si Lee Si-won na sinabi pa ni Kang Haji na sinabi daw niya yon. Kung magiging isang murim-in daw siya, ang lahat ng ito ay magiging usapin ng murim. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi pa ni Kang Haji na kaya, hindi na daw magkakaroon ng problema, tama daw ba? At napasigaw ang matanda na sinabi sa kanila nito na tigilan niya na daw ang pagsasalita ng kalokohan. Dagdag pa nito na ang akala daw ba niya na kahit sino ay pwedeng maging murim-in. Posible lang daw maging murim-in kung siya ay mula sa isang pamilyang marunong sa martial arts o kung sumali daw siya sa isang sekta sa murang edad. Nananlaki ang mata ni Kang Haji sa kanyang narinig.
At sinabi pa na may pagkainis ng matanda na imposibleng maging murimin daw ang isang ordinaryong tao sa ganitong edad. Na sumagot sa kanya si Lee Si-won na posible daw iyon. At itinuro niya si Kang Hae-ji na sinabi pa niya na siya rin daw ay naging murimin sa ganitong edad. Dagdag pa niya na sa ganitong usapan, pwede rin daw maging isang tunay na murimin ang batang ito. At tumugon ang matanda na nangangalit ang mga ngipin na sinabi nito na kalokohan daw iyan. Sinabi sa kanya ni Lee Si-won na ang batang ito daw, ngayon ay bahagi na ng kanilang Sanwoo clan. Na makikita ang muka ng matanda na sobrang naiinis habang sinasabi pa sa kanya ni Lee Si-won na kaya. Kahit na may kabuluhan daw o wala, ang Sanwoo clan na daw ang mag-aasikaso dito. Tingin daw ba niya ay sapat na yon? Makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi nito sa matanda na ngayon siya daw naman ang sumagot. Siya daw ba ang nag-utos sa mga tauhan niya na atakihin siya? Na makikita ang dalawa na nakatitig lang sa kanya. Na biglang tumahimik na makikita ang muka ni Lee Si-won at ang muka ng matanda na nagkatinginan sila. At biglang sinabi ng matanda na itinaas ang kamay na sinabi nito na nakakatawa daw na magduda siya sa kanya. Mag-uutos daw ba siya ng ganitong klaseng bagay? At sinabi ni Lee Si-won sa matanda na nakita daw niya ang batang ito na binubugbog. Kaya kung hindi daw niya mamasamain. Pwede daw ba niyang sabihin kung bakit niya pinigilan at binugbog ang batang ito na dumating para makita siya? Na makikita ang muka ni Kang Hae-ji na tahimik na nakatingin lamang. Sinabi pa ni Lee Si-won sa matanda na habang makikita ang hotel na alam daw niya na may malalim na kasaysayan ang elder sa kanilang Sanwoo clan. Kaya pumunta daw siya dito mag-isa upang makipag-usap sa kanya. Sinabi pa niya habang nakatingin si Kang Hae-ji na pero ngayon nakikita daw niya na kalokohan ang umasa ng mga ganitong bagay mula sa kanya sa hinaharap. At sinabi sa kanya ng matanda na sa tingin daw niya siya ay nagkamali ng pag-unawa. Magsasalita pa sana ito ng sinigaw ni Lee Si-won na elder. At itinikom ng mahigpit ang kanyang kamao na sinabi sa matanda na sa tingin daw ba niya ito ang isang sitwasyon na maaari nilang pag-usapan ngayon. Sinabi pa niya na makikita si Kang Hae-ji na kung iniisip daw niya pa rin ang pakikipagkasundo gaya ng sinabi niya, hayaan daw nilang magsalita ang kanilang mga aksyon. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata.